Magandang araw mga ka-farmers. Andito naman po ang inyong lingkod, Leon's Official Vlog na bumabati sa inyong magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pag-usapan naman natin mga idol sa ating mga alagang kambing. Ayan, nandito sa likod ko. Alamin kung kailan pinanganak ang ating mga alaga. At ang mga alagang kambing. Malaga mayroon tayong listahan. Ayan. Tara, ating puntahan ating mga alaga. May tinala tayo dun mga ka-farmers ng kanilang kapanganakan. At kung kailan nanganak ang mga inahing kambing natin. Tara! Yan, nandito na tayo sa ating kulungan. At ito yung aking ginawa mga ka-idol na listahan nila ng kanilang panganak. Kung kailan na pinanganak ang ating mga bagong babies ng mga kambing. Ayan. No, kami dumating kasi dito mga ka-farmers ay nung July. Eksakto magpapasok ka noon. Kaya tanda natin na makakalimutan. Mag-iisang taon tayo sa ngayon. Ngayon. 20 ng July. Yun. Isang taon na tayo dito sa farm. At mabilis nating naparami ang mga kambing. Hindi lang sa dami, kundi yung pag-aalaga. Ayan. At italakayin yung panganak nila. Ito. Medyo malabo lang. Hindi natin makita. Ayan. Noong September 25 po ay dalawang inahin po yung nanganak. Ang pagka namin dito ng September. Dalawang inahin na malalaki nanganak. Ayun ay mayroon pong dalawang babies. At mag-isang taon na rin. Yung kanilang mga anak. Ayan. At September 28 po, isang inahin. Ayan. Meron pong triplets na nandito. 3 yung anak niya. At lahat naman po yun ay buhay. Ayan. At October 1, dalawang inahin din po. Tig-iisa din ang anak yon. Noong October 1. Tig-iisa sila. October 2, isang inahin at nag-anak na naman siya ng isa. Ayan. Malapit na tayo sa December mga ka-farmers. Tignan nyo yung bilis ng pagdami nila. October 2, isang inahin. Ayan. Tapos yung November 6, bali isang inahin, dalawang babies. Ayan. Noong November 29, isang inahin, tuplets naman mga idol na naman. Kaya ang bilis nila, dalawa. Bali ilang inahin na tong nanganak nitong hanggang November po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na inahin mga ka-farmers. 9 na inahin ang nanganak. Sa loob lamang po yun nung September, October, November. 3 months po mga ka-farmers. Meron tayong nanganak na 9 na inahin na kambing. Ang bilis mga ka-farmers ng kanilang panganganak. At dito po sa 2026 na tayo mga ka-farmers. Meron po tayong ipinanganak ng bali 7. Ilang inahin yung 7? Wala nyo kung ilan. 4 mga ka-farmers. 4 na inahin ang nanganak. At yung isa po ay isa lang ang anak. Yung 3 ay tigdadalawa. Ayan. Ay, magandang blessing yan. Tigdadalawa mga ka-farmers. Ayan. Ang bilis po yung panganak nila. At nilagyan natin dito na sila ng lista para malaman natin kung kailan naman yung mating season mga ka-farmers. Ngayon pag-usapan naman natin yung kanilang mating season mga ka-farmers. 5 months mga ka-farmers. Ayan. 5 months sila bago mag-hit. Ayan. Maglandi yung kambing. Basta mga ka-farmers, hiwalay na yung kanilang babies. Conforme yung sa inahin, kasi may mga inahin po na hindi agad nagpapahiwalay ng Hanggang ngayon po dumididi pa. Kagaya po yung
isang inahin dito, hanggang ngayon dumididi pa rin ang dumididi pa rin ang mga anak. Meron naman po na pagka 5 months, hiwalay na agad. Kaya po mabilis silang nabubuntis. Alam niyo, barako agad palagihit Alam mo naman, yung barako may active yan Yung tao nga alam kung kailan. Kaya alam din ng mga hayop kung kailan. Nag-hit yung inahin. Kaya mabilis sila. Kagaya yung mga bagong yung mga bagong sibol na inahin, mga dumalaga, alam na agad ni barakong kung kailan. Yun. Siguro, isa experience ko rin po doon sa mga bagong sibol na mga kambing, na mga inahin. 1 taon. Yung mga bata pa rin kasi makukulit mga pasaway. Alam nyo na, yung ibig ko sabihin, ay habang lumalaki siyempre sila, ay may makulit na mga bagong sibo na turete, ay nagpa-practice. Kaya kung sa tao may maagang nabubuntis, sa kambing po may maaga din. Basta siguro dahil sa kakulitan na rin ng mga ibang turete natin, ay di napapaaga po yung kanilang pag-hit. Hindi po umaabot ng 1 taon. Pero dapat naka 1 taon siya. Kasi nakita ko doon sa aking isang inahin, pag 1 taon siya, ay hindi pa rin po nag-hit yung mga anak. At saka yung nanay niya, hindi pa rin. Ayan. Tingnan nyo yung nag-hit na kambing na 1 taon. Ayan. Ito. Ayan. Itong puti. Ayan, itong puting ito. Nasa likod nitong may pilat. 1 taon po yan. Ayan. Sila po ay yung mga bagong sibon na mga inahin. Ito rin po, naka 1 taon. Yung ganyan lang sungay sa puti na ito. May anak na rin po siya. Ayan, puti din na yan. So, mabilis. Sa ngayon, hindi pa siya nag-hit. Gawa ng 1 taon din, hintay niya bago kasi dumididi. Alam niya, pag dumididi, hindi naman nabubuntis agad. Parang sa tao din yan Pag dumididi ang anak, hindi rin mabubuntis agad. Ayan. Kahit pa landi ni barako, hindi yan mabubuntis kasi kailangan maghintay pa ng 1 year. Hanggat hindi mo iwahala yung mga anak nila. Ayan. Kagaya ng edad nung aking maliit na barakong yan, makulit na rin. Sumasampa na rin siya, nagpa-practice. Hilig mag-practice sila. Ayan. Doon naman po sa mga ibang yung mga triplets natin na nangyayari, yung pagkabansot naman nila, pag-usapan natin yung kung bakit nababansot sila. Ayan. Sa sunod na tatalakayin natin kung bakit nababansot ang kambing. Ayan. So hanggang doon muna tayo mga ka-farmers. Bigyan ko ng ibang tips dito sa aking pag-aalaga ng kambing. Hindi lang naman ito ang nahalagaan kong kambing mga ka-farmers. Dati sa probinsya namin, sa Marinduque, ang father ko may kambingan din. Kaya alam ko rin yung pag-aalaga ng kambing. Kung Tagalog yun, ay mas maganda pa nga Tagalog. Ang na nga lang, may ilap sa kanila. Kailangan mo rin sanayin din sila ng itali para maging mabait din. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe sa Leon's Official Vlog. Ayan. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ayan. Magandang araw sa inyo mga ka-farmers. Kapagpalang araw. Bye-bye! See you next vlog.